trending to, no? Itong kay Rico yan. Ay, oo. Actually, puro minor lang nakikita ko nagte-trending dyan. Oo. Actually, naabutan ko pa yung buhay pa si Rico yan. Napapanood ko pa siya before. Oo. 'Di ba? And sad to say, nung pumanaw nga siya, no, sa may Palawan. Ah, okay. Oo. Kaibigan ko pa yung nag-arrange ng helicopter para i-airlift siya. Ayan. Anong issue dito? Anong naging trend? Bakit naging trending ulit? Actually, ang nangyayari kasi, no, I think dumadami yata yung mga vlogger na Oo. gumagawa ng content sa Puntod, bumadalaw. Okay lang naman actually dumalaw sa Puntod eh. Kasi syempre, tanggap naman natin na ang isang public person, no, maraming tagahanga. Oo. 'Di ba? And normal lang naman na may dumalaw sa iyong Puntod pag ikaw ay namayapa. Ang siguro ang nakakalungkot lang ginagamit kasi bilang content at kung ano-ano pa yung mga lumalabas ngayon na ako meron pa akong nakita na kausap yung kaluluwa daw ni Rico yan. Meron Diba? nga, may nag-backhug daw sa kanya, babalik daw siya kinabukasan. Oo, actually pati nga yung mga jokes na lang, no, yung iba nag-joke na lang, may nabasa din ako. Si Rico yan talaga to, buhay pa ako, bigyan mo ako ng 50 pesos. May mga ganon. Oo, ginagawa nilang buti, ginagawa nilang kalokohan. Siyempre, pagpahingahin mo na, ano na yan kumbaga, hindi naman tayo pinagbabawalan, pero wag natin gamitin yung plataforma ng mga social media para, alam mo yung gawing katatawanan, kasi syempre may pamilya ito. Ano bang sinabi ng pamilya nito? Buti na lang kamo, nag-statement ang family niya na hindi naman daw, sa ngayon po ito, hindi nila binabawalan na bisitahin si Rico yan. Pero, hindi natin alam sa mga susunod. 'Di ba kung sumobra sila sa limit. Kasi may iba, mga minors, talagang dumadayo sila, pipicturean lang nila yon tapos parang kala mo buhay na sila nung nandun si Rico yan. Tama ka dyan, no? Actually, ang pangit na kasi doon, wala na yung tao, ginagawa pang content. Oo. Saka, nagiging nakaka-disturb sa mga na vlogger, kayo. no, wala na ba tayong magawang, bagong ideya? Kasi, actually, dyan papasok yung kaya ako nabanggit tong kay Rico yan, itong incident na to, no? Kasi may nakita rin ako na isang article na nagsasabi, yung mga yung mga vlogger malapit na raw silang malaos. Kaya ito ba dahil kaya malapit na sila malaos, gagawa sila ng mga top o mga content Kasi pag which is tinignan natin kadalasan ng mga content, no, ng mga vlogger ngayon, no? paulit-ulit, 'di ba? Paulit-ulit, Ginagaya. puro prank, puro kalokohan, Scripted. 'di ba? Hindi siya nagiging productive. Hindi rin nakakatulong. Hindi mo nga siya mai-recommend ang panoorin ng mga kabataan. Oo. Kasi minsan nagiging pa siya, bad influence, no? For the sake of views. Oo, at may mga content pa minsan, yung pakikipagrelasyon, talagang ginawa, parang hanap buhay, yung papalit-palit, at binavlog. Which is, alam mo, syempre sa mga kabataan na walang ideya, ina-idolize ka, titingalain ka, akala nila tama. Akala nila okay lang yun. Oo, kaya panawagan natin sa mga vloggers, Oo. gumawa tayo ng mas matinong content na makabuluhan, mapupulutan ng aral. Oo, at meron naman ding mga vlog na tumutulong sila. Meron din, may bina-follow ako na nagluluto siya. Pinapanood niya yung mga nagsasayang ng pagkain. Pagka nakita niya yon, gumagawa siya ng same content. Pero ang ginagawa, magluluto siya at pinapamahagi niya sa lugar nila. Which is, tinan mo, yung mga gano'n, nagbe-views talaga sila ng million. Hindi mo naman talaga kakailanganin yung mga yung mga nananahimik na igagambalahin mo pa. Oo. Hindi na talaga. Actually, hindi lang tayo naglilimit dun sa nananahimik at gagambalain. Gusto ko rin i-point out kasi yung ako tinatawag ko siyang poverty porn. Okay. Ginagamit yung kahirapan, no, ng ibang tao, no, para makagawa ng content. Kunyari, tutulong. 'Di ba? Kasi siya, for me, hindi ka talaga totally nakakatulong. Dahil una, kung tinulungan mo man siya, that is one time or short time na tulong. Pero, anong mangyayari after that? 'Di ba? Parang yung dignidad ng tao, binaba mo. Oo. Para lang magka-views ka. Diba? Para lang matingalain ka ng mga tao social media. Yes.
actually, meron din mga content, no? Share ko lang, no? Kaya minsan yung ibang mga taga-ibang bansa like sa Europa, sa US, ang tingin sa Pilipinas, para tayong bansa na island na walang kuryente, puro puro beach. Aray, visit. Oo, may ganun, no? Tapos, kasi kadalasan yung mga pinapakita sa kanilang mga picture dito ng mga kabataan na walang kinakain, yung mga squatter, yun na lang yung nakikita nila lagi. So parang naman yun, nakakababa nakakalungkot. naman. Kaya ganun yung tingin nila sa atin na para tayong super third world country na sobrang hirap, na walang makain yung mga tao. Kaya nakakasama din siya sa imahe ng Pilipinas. Kasi syempre nakakasira din siya sa tourism. Oo. Nakakasira din sa, yung ginagamit siya usually for donation kasi. Mhm. So isa rin yun, no? Gusto ko rin point out yun na hindi siya maganda. Diba? Nakakalungkot. Pero ang dami nating ganon. And the last thing siguro, no, yung sa mga vlogger din, kasi minsan nagiging sila, parang demanding. Entitled ba? Entitled. Oo, naging entitled. Oo. Kasi if you look at the meaning of vlog, Mhm. V-L-O-G, diba? Video log. Mhm. It's your own opinion. It's your own expression. Mhm. Walang masama na ikaw ay maglabas ng iyong saloobin. Pero you also have a limit. 'Di ba? Kasi yun nga yung sinasabi natin na hindi porket sinabi ng isang vlogger, Mhm. yun na yung katotohanan. Maniniwala ka na, oo. Yes. Kasi syempre makakali, no? It's the opinion of the vlogger, but it's not necessarily the truth. Marami kasing nanonood and usually mga bata napapaniwala. Yes. Kasi nalulungkot din ako dahil ang dami kong nakakausap, no, ng mga kabataan na mali-mali na yung history na lang ng Pilipinas. Mali-mali yung mga alam nila. Pati perspective nila sa mga bagay-bagay. Oo, nakakalungkot. Oo. Alam nyo, pamili tayo na kung sino ang susuporta at yung sino yung panonoodin natin kasi nakaka-apekto yan sa pang-araw-araw natin. Na-absorb natin yan eh. Nagkakaroon tayo ng paano ba, napapaniwala tayo and yung perspective natin nababago imbis na meron tayong tututunan. Yes. At ang impact nga, no, kasi sabi nga nila, kapag ikaw ay binombard ng kasinungalingan, paulit-ulit, para sa'yo magiging totoo siya. Oo. Ganun nga yun nangyayari. Kaya mga kakalye, maging mautak, mag-research, Oo. mag-validate. At yung validate natin hindi lamang dahil sinabi ni ganito. Kailangan talaga back by facts, documentation, official Page, mga hindi lang official page kasi minsan nababago din yun eh. sa bagay. Kailangan talaga yung mas totoong source, single source of truth kung tawagin natin. May mga article naman din talaga na talagang legit yung mga makikita yung informasyon. Nasa inyo na lang yan kung paano nyo Kung paano ito. nyo i-absorb. Yes. Ayan. Pero dahil sabi nga natin, mag-iisang oras na. Eto na nga, mag-iisang oras na. Ang bilis, mga kakalye. Gusto pa namin magkwentuhan at makasama kayo, no? Oo, ang dami pa natin dapat pag-usapan. Pero yun nga, mabuti naman at may natutunan kayo at marami po tayo nalaman. Pati rin po kami di naman kami expert, pero ito ay mga kaalaman and mga opinion din namin na sana ay nakakatulong po sa inyo. Ayan. Siyempre, kayo pa rin ay nakikinig, no? Mhm. Sa aming programa dito lamang sa DWBL 1242. Ito po ang Usapang Kalye kasama syempre si Mara Halipa. Ako naman po ay si Edison Tan. Muling nagbibigay ng isang magandang hapon. Oo, kami ay nagbabalita, nag-share ng mga usapang trending sa masa. Ayan. So, once again, see you next week. Abangan niyo po ang mga susunod naming mga topic. Yan lamang po at kami ay susunod magbabalik sa inyo. Ingat po. Ayan. Happy weekend. Happy Mga weekend. kakalye. And ingat tayo sa biyahe